Sa nakalipas na ilang buwan ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, nakilala natin kung sino ang totoo at hindi totoong taga-suporta ng Pangulo. Ito ay base na naging paghatol nila sa mga unang buwan ng kanyang administrasyon. Marami ang nagsasabi na siya raw ay walang nagawa at puro salita lamang. Ayon pa sa iba, nabudol daw ang mga Pilipinong bumoto sa kanya dahil wala raw silang nakitang accomplishments ng Pangulo mula noong umupo ito. Marami sa kanyang mga supporters noon ang nagtraidor sa kanya dahil marahil sa hindi nila nakuha ang gusto nila kay PBBM mula noong siya ay umupo bilang punong ehekutibo ng bansa. Ngunit ano ba talaga ang totoo? May nagawa ba talaga si PBBM o wala? Narito ang video na magpapatunay ng mga accomplishments ni PBBM sa loob ng ilang buwan ng kanyang panunungkulan. Kayo na ang humusga kung nagampanan ba talaga ni Bongbong Marcos ang mandato na ibinigay sa kanya ng 31 milyong Pilipino na nagluklok sa kanya sa palasyo ng Malacanang. Panoorin mula umpisa hanggang matapos at huwag kalimutang i-share sa lahat ng ating mga kababayan ang buong katotohanan. I-komento ang inyong opinyon sa comment section upang marinig nila ang inyong saloobin hinggil sa inyong napanood na video. Pagpapaigting ng pandaigdigang ugnayan, pagsasaayos ng mga infrastruktura para makapaghimok ng mga bagong mamumuhunan sa bansa, paglikha ng maraming trabaho para maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Ito ang pundasyong inilalatag ng Administrasyong Marcos tungo sa katuparan ng pangakong hatid ng bagong Pilipinas. Simula ng manungkulan bilang ika-17 Pangulo ng bansa, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para umpisahan ang muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pagkakasadsad nito dulot ng pandemya. Sa pagpapaigting na ugnayan sa mga karatig bansa, paglatag ng mga reformang susulong sa muling pag-arangkada ng ekonomiya at paghimok sa mga banyagang negosyante, nakapaglikom ang pamahalaan ng mahigit 3 trilyong pisong investment projects mula sa iba't ibang bansang binisita ng Pangulong Marcos. Ayon sa ulat ng DTI at ng Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs, aabot sa mahigit 4 bilyong dolyar ang mga proyektong kasalukuyan ng isinasagawa, habang mahigit 29 na bilyong dolyar ang nakapaloob sa mga nilagdaang mga Memorandum of Understanding at Letters of Intent. Aabot naman sa mahigit na 28 bilyong dolyar dito ang kasalukuyang pinagpaplanuhan. Ang mga nakuha nating investment pledges ay napakarami at hindi tayo magtatapos doon. Ang gagawin natin ay pa-follow up natin yan para matuloy. Ang marching order ni Pangulo ay pag-ibayuhin ang pagka-follow up para masigurado na yung investment ay maisasagawa ng mga nangako na magpapadala dito o maglalagay ng investment sa ating bansa. Sa natamong 7.6% economic growth para sa taong 2022, ang pinakamataas na nakamit ng bansa sa loob ng mahigit 40 taon, maraming mga foreign investors ang nagpakita ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. Sa katunayan, sa loob ng nakalipas na 6 na linggo ng taong 2023, umaabot na sa mahigit 400 bilyong pisong halaga ng aprobadong investment projects ang ipinasa ng DTI.
Hindi imposible na mabilis na maabot ang target nitong 1 trilyong halagang investment projects para sa taong ito. Kaya naman, doble kayod ang ginagawang pagtitimon ng Pangulo, katuwang ang kanyang gabinete para tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga negosyo sa bansa at gawing mas kaakit-akit ang pamumuhunan sa Pilipinas. Ang gagawin natin ay sisiguraduhin natin na yung enabling environment ay maayos, na yung mga kailangang magawa ng mabilis, kamukha ng pagkuha ng permit, pagkuha ng mga lisensya, ay mapabilis. Dahil yung mga ganyan, pag may mga delay dyan, na-turn off yung mga mga investor. So, kailangan natin yan maayos. Lalo na, dun sa time na ini-implement na yung produkto, sa construction, dapat walang delay. No? Pagpapasok dito ng mga imported equipment, kailangan mabilis din na mapalabas sa ating pier at ng Bureau of Customs. Isa rin sa tinututukan at pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mura at maaasahang supply ng kuryente sa bansa para palaguin ang sektor ng industriya, gaya ng manufacturing companies na siyang magdadala ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. We have a target that by 2030, we will have 35% renewables and 50% by 2040. Now, we have this planning session where we want to be more aggressive considering na mas mura yung RE ngayon dahil sobrang taas ng coal and oil. We have discovered na yung offshore wind potential natin sobrang lakas. To the point na kung ang kailangan ng isang pamilya ay isang ref, ang offshore wind natin potential ay 7 ref. So, ibig sabihin, it's 7 times over our demand. And doon pa lamang sa service contracts na nabigay ng Department of Energy, fina-fast track natin yung permitting processes for offshore wind kasi pag bago, may rules ba dito? So, yun yung inaayos ng iba't ibang ahensya, hindi lang ng Department of Energy. Bahagi ng isusulong na estratehiya ng pamahalaan para makatulong mapababa ang presyo ng kuryente ang pagda-diversify ng pagkukunan nito. Sa Pilipinas, medyo diversified na nga tayo kumpara sa ibang ASEAN neighbors natin. So tayo medyo mataas na yung renewable share natin. 22%, 23% yung target ng ASEAN, 22 na nga tayo. And hinahataw pa natin i-increase yan. Kasi yung renewables, lalong madadiversify siya kasi hindi lang siya RE. You can declassify it further. Meron tayong biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, and wind technologies. Once we increase this share, mas maganda for us, mas magkakaroon tayo ng security. So that's the mix. And the mix also responds to what the demands are or what the need is for the country. Karugtong ng mga pagpaplano at paglatag ng mga estratehiya ang mabisang pagturo sa tamang pagkonsumo ng kuryente. All these combinations, the Department of Energy is looking at because we're trying to address inflation, environmental issues, high prices of electricity, and yung mismong discipline for us to really be able to compete with other countries economically. Pinaghahandaan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagdagsa ng mga bagong mamumuhunan sa bansa para siguraduhin na dekalidad na manggagawa ang kanilang madadatnan dito. At isa na sa tinutuunan ng pansin ang maresolba ang problema sa job mismatch. 2 beses akong pinagpresenta sa gabinete, sa meeting ng gabinete ng ating Pangulo, i-address yung upskilling, no? Upgrading ng skills, may kaugnay dyan sa jobs mismatch. No? So ngayon, kasama na sa pag-aaral, ano ba ang kailangan ng industriya para yung mga training at saka yung mga gagawin pa na upscaling at upskilling and upgrading ng mga kasanayan ng TESDA ay tutugon. Dapat ito industry-led, market-driven, no? Yung demand-driven, hindi yung produce ka lang ng produce o train ka lang ng train, subalit madidisappoint, no? Medyo malulungkot ang mga na-train mo dahil wala silang makikita ng trabaho. So, tinitingnan natin na dapat magkaroon tayo ng epektibo na labor market information system, no? Kumbaga sa ikukumpara natin yan sa iba-ibang mga rehiyon
kung nasa saan yung mga available para na sa ganun makatulong tayo din pag mayroong mga naghahanap ng ideal na lugar kung saan sila mag-invest, matatagpuan na nila doon ang kanilang kailangan para mabawasan natin yung usapin may kinalaman sa jobs mismatch, no? At bukod yan, siyempre, kailangan palakasin din natin yung ating sistema ng digitalization ng mga available na mga jobs para nang sa ganun, mayroong pagkakataon na makapamili yung atin pong mga manggagawa kung saan nila gustong magtrabaho, anong klase ng trabaho. Secondly, yung jobs mismatch can also be addressed doon sa programa ng jobs fair, no? Kasi doon, nag-i-specific kami ngayon, nagpo-focus kami specifically sa isang industriya kung anong pangangailangan niya. Kasabay ng mga ginagawang hakbang ng Administrasyong Marcos para palakasin ang direct foreign investment sa bansa, niratipika na ng Senado na sinuportahan naman ng Kongreso ang pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, ang itinuturing na pinakamalaking free trade agreement sa mundo na kinabibilangan ng mga bansang miyembro ng Association of the Southeast Asian Nations, kasama ang bansang Australia, China, Japan, New Zealand, at South Korea. The RCEP agreement is a manifestation of the member countries' resolve to hasten the opening of markets, reinforce regional economic integration, commit to an inclusive and rules-based multilateral trading system, and most importantly, contribute to the world efforts of salvaging plummeting economies due to the COVID-19 pandemic. This integration will strengthen the economic and equitable growth and development of each RCEP member country as RCEP continuously fine-tunes the mutually advantageous rules on trade, investment, and regional supply chains. Sa ilalim ng kasunduan, 50% ng Philippine exports ay mapupunta sa mga bansang miyembro ng RCEP, habang 68% ng imports ay manggagaling sa bansang miyembro ng RCEP. Yung RCEP ay isang mega trade deal. Ano? Ang layunin niyan maging free, fair, at open ang trading dun sa mga kasaling bansa. 15 lahat yan. Ano? Napaka-importante nito, kaugnay ng ating strategy at plano na i-develop ang industry sa Pilipinas. Kasi yung RCEP ay mag-a-attract tayo ng mga investor dito na magtatayo ng pabrika dito para magbenta hindi lang sa local market natin, kundi sa export market. Lalong-lalo na doon sa mga bansa na kasapi dito sa RCEP. Bakit kailangan? Kasi pag bebenta ng produkto na gawa dito sa Pilipinas at ibebenta yan sa mga kaugnay or members na bansa ng RCEP, mababa yung taripa. Zero karamihan. Ano? So, competitive ang pricing. Ngayon, kung hindi tayo member ng RCEP, yung produktong gawa sa Pilipinas, pag in-export natin sa bansa na hindi tayo nakasama ng RCEP, pero hindi tayo miyembro ng RCEP, ma-charge ng tariff. Yun, hindi na price competitive yung ating produkto. Kaya importante na member tayo ng RCEP para ang Pilipinas ay i-consider ng mga international investors bilang manufacturing hub kung saan sila magpuproduce ng produkto nila para sa export market. Hindi man maiiwasan ng ilang mga agam-agam, sisiguraduhin naman ng pamahalaan na mananatiling protektado ang ilan sa mga produktong gawang atin. Ang pangamba ng ating mga magsasaka ay pag nagmiyembro tayo ng RCEP, yung mga farm produce sa mga ibang bansa na kasapi ng RCEP, idadump dito sa atin. Ano? At maaaring hindi competitive yung production natin dito sa farms compared do sa production sa mas malalaking bansa na mas malalaki yung kanilang mga farmlands. Ano? Ang sinabi natin sa mga farmers natin, bigyan natin sila ng assurance na yung mga basic farm produce nila ay hindi maapektuhan ng RCEP. Yung proteksyon na binibigay natin sa pamamagitan ng tariff, mananatili kahit na maging part na tayo ng RCEP. So, protektado sila kamukha ng sa rice, sa corn, at yung iba pang mga produkto ng farms
na pinuproduce natin dito at pinuproduce din sa ibang bansa na kasapi ng RCEP. Pinoproteksyonan natin sila against yung sa importation ng mga produktong galing sa ibang bansa na magkukumpit doon sa pinuproduce natin. Sa pagsali ng Pilipinas sa RCEP, inaasahan na makapagdadala ito ng milyong trabaho, lalo na sa agricultural, industrial, at service sectors. Sa pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa, darami ang trabaho na siyang magsisilbing susi para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Not only that we want people to have jobs, we want them to have good jobs. Yung may future naman, na may pag-asa na sa sipag nila, sa sakripisyo nila, ay mapapaganda pa nila ang kanilang kalagayan. At isa yun sa aking palagay ang pinaka-importante ay ang magbibigay na meron tayong pag-asa, meron tayong nakikitang na magiging mas maganda ang ating kabuhayan sa ating kinabukasan. Matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ito ang mithiin ng Pangulong Marcos para sa bawat Pilipino. Mga pangarap na unti-unti nang naaabot tungo sa landas ng bagong Pilipinas. Ang pagkakaroon ng maayos at desenteng tahanan ay isang mahalagang sangkap upang maiangat ang kalidad ng pamumuhay sa bansa. Ito ang isa sa mga tinutukan ng pamahalaang Marcos sa paglatag ng pundasyong bubuo ng bagong Pilipinas. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, umaabot sa 6.5 milyon ang backlog sa babahay ng bansa. Yung ating pong 6.5 million housing need, hindi naman po yan nangyari overnight. Yan po ay naipon mula po nung nakakailang dekada na po. It's a function of many things. No? Kasama po dyan yung patuloy na paglago ng ating populasyon. At saka masasabi po natin na nagkaroon po kasi ng pagbaba po ng budget na nakatuon sa public housing sector noong mga nakalipas na taon. No? In fact, pag nagbabudget hearing kami, aming ina-underscore yung fact na in the last more than a decade, hindi halos lumalampas ng 1% of the national budget ang budget na napupunta sa public housing sector. Isa ngayon sa pinag-aaralan ang pagtukoy sa mahigit 16,000 ektaryang lupain ng pamahalaan na kasalukuyang hindi napapakinabangan para gawing socialized housing sites. Nitong nakalipas na mga linggo, ang ating pong Office of the Press Secretary nagkaroon na po ng anunsyo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay na po ng instruction na maglabas po ng executive order para po magtuon ng ating mga government lands in support of the pambansang pabahay para sa Filipino Priority Program. By doing so, unang-una, bababa po yung kosto ng pagtatayo ng bahay. Pagka po bumaba ang cost of housing construction, ang mangyayari po dyan, bababa ang amortization. Mas mababa ang amortization, mas malaki ang kakayanan ng ating mga kababayan na magbayad. And second, pagka po nilagay po natin yung mga otherwise not so utilized government lands, magkakaroon po ng development doon sa lugar na yon. Pagka po nagkaroon ng development, nagkakaroon po ng economic activity
at nagkakaroon po ng economic activity, nagkakaroon po ng tax base, makakapag-raise po ng revenue ang ating gobyerno mula from that development. So nakikita po natin, itong ating pambansang pabahay priority program, hindi lang siya shelter solution. It is also a way of priming the economy para po sabay-sabay tayong makaahon mula po dito sa pandemya. Isa rin sa binibigyang prioridad ng pamahalaan ang masolusyonan ang problema sa paglobo ng informal settler sa bansa. Natutuwa po kami dito sa aming tanggapan, Department of Human Settlements and Urban Development, ng ating pong Pangulo ay nagkaroon po siya ng stint bilang sa Senado na bilang nagpatakbo po ng Committee on Housing. So andun po yung level ng familiarity, andun po yung level of understanding dahil nabanggit niya nga po nung kamakailan, nung nag-award po ang NHA ng SELA sa Naik Cavite, nabanggit niya na nagpapatuloy pong lumaki yung housing need. At kung hindi po tayo magbabago ng approach, baka lalo pong lumaki itong housing need. So ito pong ating approach na bago, ito pong ating susubukan at ito pong ating pagtutulong-tulungan. At ang amin namang kalihim, Secretary Acosar, ay isa naman pong eksperto sa real estate development. Kaya po naniniwala po tayo sa tandem na yan, andyan po yung expertise at andyan po yung commitment para mapalipad po itong programang ito. Ang amin lang hiling sa ating mga kababayan, sa ating mga national government agencies, sa mga local government units at saka sa private sector, ito na po ang ating pagkakataon. Solusyonan itong ating kinakaharap na housing need at sana po ay mapagtulong-tulungan na natin itong problema ito. Sa pagdaos ng Urban Poor Solidarity Week 2022 ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP, isang ahensya ng pamahalaan na nagsusulong na mabigyang proteksyon ang karapatan ng maralitang sektor ng lipunan, lalo na ang suliranin ng informal settlers. Isa sa kanilang binida, ang Piso Ko, Bahay Mo program. Ang problema ng Pilipinas ay pabahay. Alam na po natin yun. So kailangan lang ng taga-gobyerno, kailangan lang namin na magkaroon kami ng mga projects na pabahay. Kaya lang nangyayari, kulang yung pondo natin ng pamahalaan. So now, the PCUP now is involving and asking also some other NGOs, some PCUP goodwill ambassadors, some foreigners to act on this one. Because hindi lang po ito problema ng ating presidente. Hindi lang po ito problema ng ating senators. Ito ay problema po nating lahat. Especially po, problema po ito ng ating mga municipal mayors and city mayors. Sinusuportahan po ng PCUP yung programa ni Pangulong Marcos na Pambansang Pabahay Program. Ito po ay sumasalamin sa polisiya niya na Zero ISF 2028 tayo. So ang mandato talaga ng presidente ay tulungan itong mga maralitang kababayan. At ang PCUP po ang tumutulong sa pagkakandak ng social profiling at ang database gathering. So, importante po yun para matukoy po natin at maiwasan natin yung tinatawag na syndicated squatting. So, yun po ang kasi sumisira sa programa at polisiya ng gobyerno with respect sa housing. So, ganun po, bilang mandato namin sa ilalim ng Executive Order No. 69, ang PCUP ay isa sa key shelter agency. Kasama ng NHA, Pag-ibig, SHOPSI na tumutulong para sa ating mga suliranin sa usapin ng pabahay. Bukod po sa usaping pabahay, ang PCUP rin po ang nagkakandak ng seminars, trainings, kung saan ang mga pabahay ay sinusundan natin ang mga livelihood programs. May pabahay tayo, may programa tayo, at sa ganon, may aangat natin ang buhay ng maralitang Pilipino. Patunay sa malasakit ng pamahalaang Marcos para agarang masolusyon ang problema ng bansa sa pabahay. Binangunahan ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi sa mga bakanting public housing units sa buong bansa, kung saan umabot sa 30,000 pamilyang Pilipino ang napagkalooban ng naturang housing units. Nag-ikot-ikot po tayo sa mga project sites at may mga nakita po tayo mga bahay na wala po nakatira. Yung iba po, lagpas po 1 taon, 2 taon, wala pa po nakatira. So, pina-inventaryo po natin lahat yan. At dyan po natin nakita na meron pong 30,000 na bakanting bahay na wala po nakatira. Sa dami po ng nag-request at gusto magkabahay, within 100 days, pina-inventaryo po natin yan at gusto po natin ibigay yan bilang maagang pamasko sa ating mga kababayan. Ayaw po natin na merong bahay na nakatenga, na bakante po. Hindi po maganda yan eh. Sayang po ang resources ng gobyerno kung merong bahay na bakante. Isa sa mga maswerte na nabigyan ng pabahay sa Naik Cavite, ang pamilya ni Ginang Rochelle Bautista, isang dating informal settler mula sa Parañaque, na ngayon ay meron ng sariling tahanan.
Sa squatter area lang po kami nakatira. Meron po akong 3 anak. So minsan po, nagwo-worried ako sa mga anak ko kasi wala kami sariling bahay. Dati nagre-rent lang po kami hanggang sa nag-pandemic, hindi na namin kaya mag-rent. Kasi yung parehas kami nawalan ng trabaho ng asawa ko. Kasi yung sitwasyon po namin doon sobrang malamok, sobrang malangaw, maputik, konting ulan, sobrang pumuputik na po. Tapos pag bagyo, nag-iiyakan yung mga anak ko kasi pinapasok po talaga kami ng tubig. Tapos yung bahay namin, as in, yung yero, kulang na lang, lipa rin. Nag-iiyakan yung mga anak ko, parang may iiyak ka na din kasi hanggang sa merong binigay si Lord sa amin na isang tao na tumulong, na tinulungan kami, na nailakad sa gobyerno hanggang makarating sa NHA, na matulungan kami na magkaroon ng sariling bahay. Parang ito po yung susi po ng bahay namin, na akala po namin na hindi na mangyayari. Dahil po, syempre sa squatter ka po, wala ka ng titulo. Wala ka naman pong kahit anong pangahawakan na anytime po ipaalisin ka rin. Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan na siyang nangunguna para bumuo ng mga socialized housing sites sa bansa, binibigyang prioridad na mabigyan ng mura at desenteng pabahay ang mga kababayan natin na napapabilang sa maralitang sektor ng lipunan. First 100 days po, within 1 week po, na ipamigay po natin ang ating Emergency Housing Assistance Program worth 270 million. Binigay po natin yan sa more than 25,000 families na tinamaan po ng lindol sa Northern Luzon, sa Abra at Ilocos Sur. So sa first week po, ito po yung pinakamabilis na nagawa po natin. Yung mga iba po na inventaryo po natin ating mga pabahay para wala pong bakanting pabahay. And nakaplano na po tayo sa future projects natin by 2023. Ang National Housing Authority po, naka-focus po tayo sa aming target na 1.3 million houses para sa mga low-income families at informal settler families. Ito po, nakafocus po tayo dito. Ito po ay mga pabahay na very affordable. Ang pabahay po namin is, ang monthly payment po is 600 hanggang 800 pesos. Meron po tayong bagong programa which is the in-city or near-city housing. Ito po ay mga mid-rise and high-rise condominiums para po sa mga informal settler families, para po hindi sila malayo kung saan sila nakatira dati. Itutuloy po natin yung existing program ng NHA, pero dadagdagan lang po natin ng mid-rise and high-rise na condominiums as an option kung gusto po nila sa in-city or off-city. Inilunsad din ng NHA ang programang Build Better and More o BBM Housing, kung saan layunin nito na mabigyan ng mura at dekalidad na pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. Ito po ang ating initial program. Nag-inspeksyon po tayo sa mga project sites natin. Gusto po natin na yung ating mga pabahay ay maging mas maganda, mas malaki, at mas marami. Gusto ko po ng antas ng housing po sa National Housing Authority are in par with the private developments. We want na to raise the bar. Itaas po natin ang antas para pare-pareho na po ang quality ng housing natin. Marami pong pwedeng i-improve sa housing ng doon po pumapasok yung aking expertise sa private sector. Alam niyo po, ang simpleng pinto, simpleng windows, simpleng tiles, marami pong pwedeng baguhin sa mga konting detalye. Pag nagsama-sama po yung mga malilit na detalye niyan, mas magiging maganda po ang ating pabahay. Sa ilalim ng programang BBM Housing, maaasahan na hindi lamang ordinaryong pabahay ang handog ng NHA, kundi isang komunidad na maghahatid ng bagong pag-asa para sa mamamayang Pilipino. Alam niyo po, ang pabahay po ay isa sa mga prioridad na proyekto ng pamilyang Marcos. Ang National Housing Authority po ay nagawa po 47 years ago by Madam Imelda Marcos. And susubukan po natin at gagawin po natin ang lahat ng ating maakaya upang matupad po ang aking pangako sa ating Pangulo
maging maganda po at bumalik po ang sigla ng public housing tulad po ng dati. Ito ay isang konkretong hakbang tungo sa pagkamit ng ating pangarap na mabigyan ng maayos na matirahan ang ating mga kababayan. Ito ay malinaw na nagpapakita ng inyong dedikasyon sa inyong sinumpaang tungkulin. Nananatili ang ating layunin na makakapagpatayo ng dekalidad at murang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na para sa mga mahihirap na ating mga kababayan. Maraming salamat po, Pangulong Marcos po. Dahil tinupad niyo po yung pangarap namin. Kaming mga mahihirap po, na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. Naway marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin na nangarap lang po na magkaroon ng sariling bahay. At ngayon po ay natupad na dahil po sa inyo, Pangulong Marcos. Salamat po. Dekalidad at desenteng pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Iyan ang pangarap ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang maunlad, nagkakaisa at bagong Pilipinas. Isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas at kinikilala ng buong mundo, ang husay at galing ng mga overseas Filipino workers sa anumang larangan at propesyon na pasukin ito. Hindi nakapagtataka na umaabot sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng bansa, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Walang imposible sa bansang nagkakaisa at lumalaban para sa isang mithiin tungo sa bagong Pilipinas. Sa ginawang pagpupulong para sa ika-40th and 41st Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at related summit sa Phnom Penh, Cambodia, maging sa ika-29th Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand, ibinida ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natamong 7.6% GDP growth ng bansa at ang pagkilala sa Pilipinas bilang second fastest growing economy sa rehiyong Asia. Patunay ito na tuloy-tuloy na ang panunumbalik ng sigla sa ating ekonomiya. Isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya, ang sektor ng manggagawa na nakapagtala ng 4.2% na pagtaas. Kabilang dito ang perang padala mula sa mga land-based at sea-based overseas Filipino workers. Hindi naman magkakaroon ng global demand for OFWs kung wala yung reputasyon, gold standard ang Filipino worker. Saan man, no? Sa barko man, sa hotel man, sa ospital man, pag nalaman nila ay Pilipino, yung tiwala kagad nandoon. It's really a living testimony sa husay at talino at galing at disiplina ng Pilipino manggagawa. Kaya sinasabi nila, labor export policy, kinakalakal natin yung ating mga kababayan. Actually, baliktad. Sila ang naghahanap na ngayon
ng mga Pilipinong manggagawa. And choice na ng worker natin, dito ba o lilipad? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 3.8% o nagkakahalagang 2.84 bilyong dolyar ang itinaas ng mga remittances ng ating OFWs kumpara sa nakaraang taon. At kung ihahambing sa mga nakaraang buwan, tumaas pa ito ng 3.1% sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Quantifiable measurement, itong indicators, itong pagtawag natin sa kanila ng mga bayani. Ang OFWs ang biggest source of scholarships. Sila din ang biggest source ng financial aid sa mga matatandang kamag-anak, senior citizens sa pamilya. Sila ang unang takbuhan. Yung mga pabahay, ayon na rin kay Senator Cynthia Villar, 50% ng kliyente ng kanilang mga housing projects ay mga OFWs. So makikita mo, hindi sila workers lang. Sila ay co-architects ng economic development ng bansa. And they should be treated that way. Hindi na bago ang nararanasan ng bansa dahil sa epekto ng pandaigdigang krisis sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Kung ating maaalala, magkailang beses nang naharap ang Pilipinas sa pagsubok dahil sa pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya, gaya ng Asian Financial Crisis sa taong 1997 hanggang 2001, Global Economic Recession sa taong 2007 hanggang 2009, at ngayon, ang krisis sa paglobo ng global inflation. Alam mo, naintindihan naman namin na tulad ngayon, ang tataas ng bilihin dito sa atin, naintindihan naman namin na meron talaga pagkakataon na yung OFW ang nagbabayad, nagtutustos ng halos lahat ng pangangailangan ng pamilya. Na sa aming pag-uusap sa aming mga bilateral partners, mapag-usapan din lang yung sahod, kailan ba pwedeng itaas, may plano ba kayong magtaas. Kung sabihin nila na, alam mo, hirap pa rin kami, hindi pa kami nakaka-recover, at least nabuksan na yung pinto, maski bahagya. So yun ang balak namin gawin. Umpisa namin sa Saudi Arabia ngayong December. Kaya naman sa pakikilahok ng Pangulong Marcos sa mga pandaigdigang pagpupulong at pakikipagdialogo sa iba't ibang pinuno ng bansa, kanyang inuuna at sinisiguro ang kapakanan ng marami sa ating mga overseas Filipino workers. Tulad na lamang nito, ang mahigit 10,000 OFWs na nagtrabaho sa Saudi Arabia na hindi nabigyan ng sahod sa mga pinagtrabahuang construction companies. Wala na magsara ang mga ito dahil sa pagkalugi sa loob ng taong 2015 hanggang 2016. So, nung nag-uusap sila about the economy, about energy, agriculture, yung Crown Prince biglang sabi, Mr. President, Your Excellency, sabi niya ganon, I know that we will be meeting today, sabi niya, the Saudi government agreed to shoulder all the unpaid claims of your Filipino workers. No? Alam ni Crown Prince Mohammed bin Salman na tumatagal na and may mga namamatay na. So sabi niya, as a gesture of friendship nga, sabi niya kay Presidente, sasagutin namin. And they have set aside 2 billion reals para lang dyan. Kaya kami naman sa Department of Migrant Workers, naghahanda kami para pumunta sa Saudi Arabia ngayong unang mga linggo ng Disyembre para pag-usapan yung mechanics. Isa rin sa magandang ibinalita ng Pangulo ang pagkakaroon ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa bansang Thailand. Matagal na nilang dasal panalangin na magka-polo doon kasi mga 30,000 teachers. Yung iba naman mga professionals, And ang problema nila nga naman, pag may problema sila sa kontrata, sino tatanungin nila? So, nung inanunsyo yun, ay, palakpakan yung mga Pilipino kasi ibig sabihin nun, madali na sila maka-invest sa OWA contribution nila, maitutuloy-tuloy na. Pag may problema sila sa employer, may malalapitan na sila. Hanggang sa pagbabalik nila, meron na silang makakausap, pagplano ng kanilang pagbabalik. Malaking ginhawa. And next year, magbubukas pa kami sa iba't ibang bansa.
Karugtong na ng mga ginagawang pagbisita ng Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa ang makumusta ng personal ang mga kababayan nating OFWs. Maihayag ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga sakripisyo nito para sa bayan, maiulat ang kalagayan ng bansang kanilang uuwian at maibalita ang mga programa ng pamahalaan para sa kanila at sa taong bayan. There is huge support for the president here, and that was manifested by the results of the elections here. The president got over 70% of the votes. You know, just like the rest of the Philippines, we are looking to the success of this administration. We pray for the success of the president, regardless of the administration, the success of the leader, the success of the government would spell benefits for the whole country and for its people. Katuwang nito, puspusan na rin ang mga ginagawang programa ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Susan Toots Ople na nagsusulong ng kapakanan ng mga OFWs, kabilang na ang mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Nothing prevents us from continuously fighting for workers' rights, no? Na mas magandang sahod, kung pwede nga taasan, yung klaro na hours of rest, no? Huwag naman yung sagad to the bones yung trabaho. Freedom of communications sa pamilya nila. Yung just and prompt payment, no, for services rendered, no. At marami pang iba, mga basic labor rights. Yan ang maaasahan nila ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, workers' rights and welfare and workers' protection. Yan ang nasa pinaka-puso ng Department of Migrant Workers. Isa na dito ang bagong tayong OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga sa Central Luzon. Ang pumapangalawang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng OFW sa bansa. Itong ospital ay under sa jurisdiction ng Department of Migrant Workers. So yung mga OFWs natin na may mga karamdaman, basta non-surgical, kasi hindi pa kumpleto yung mga equipment at yung mga personnel, pwede sila dito. Outpatient, I think later on next year, no, pwede ng inpatient. Ang target mga 100 bed capacity. Ang plano, magkakaroon din ng dialysis center, mga mammogram at ibang cancer assistance programs para sa OFWs. So OFWs, pamilya ng OFWs, they can come here. Kinikilala bilang mga bagong bayaning patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, nilalabanan ang kalungkutan at pangungulila sa mga mahal sa buhay, nagsasakripisyo para maiahon sa kahirapan at mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng marangal ang mga naiwang pamilya. Bawat isa sa atin ay may mahalagang kontribusyon. Malaki ang kontribusyon ng ating mga OFW. Noong ilang beses na nangyari na nagka-financial crisis sa buong mundo, pati ang Pilipinas ay tinamaan, ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, ang bumubuhay sa amin ay ang sakripisyo ninyo. Ang bumubuhay sa amin, ang galing ninyo sa pagtrabaho. Ay kami nagpapasalamat sa binibigay ninyong tulong at pinapatingkad ninyo ang pangalan at reputasyon ng mga Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo lahat. Isusukli ko sa inyong suporta ay ang pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. At pagpaganda sa minamahal nating Pilipinas. Sila ngayon ay binibigyang pagkilala sa kanilang ambag sa bayan, pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo, proteksyon mula sa anumang uri ng pang-aabuso at kalinga sa anumang sulok ng mundo. Dahil ito ang pangakong handog ng bagong Pilipinas.